po sa panibago na ng mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, so mag-focus tayo dito sa variegated peace lily. Maraming katanungan kasi ang dumarating or ang tinatanong sa atin regarding kung papaano ba magiging variegated yung ating peace lily. So ayan, gagawa tayo, didiscuss natin isa-isa yan. Siyempre yung papaano na rin yung pag-aalaga, kung saan siya dapat ilagay. Mas bubulaklak siya, mas gaganda siya, at ayon na rin sa feng shui, isa-isahin natin yan. At kung papaano natin ma-maintain yung variegation ng ating peace lily. Siyempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga, iisa-isahin natin ang katanungan, ang caring, ang maintenance nitong ating peace lily. So, etong peace lily, isa siya sa pinakamagandang halaman na pwede mong alagaan dahil na rin doon sa taglay niyang una, yung pagkaklase niya. Pangalawa, yung bulaklak na meron siya. Kung gaano kasimple at gaano kaganda. Sobrang parang kung titingnan mo, napaka-pure nitong mga peace lily. Lalo na nung lumabas pa yung mga ibang mga varieties na meron. Alam nyo ba, ang isa sa pinaka-popular talaga ngayon, itong variegated peace lily. Nung lumabas ito, noong kasagsagan ng pandemic, ano lang siya, pakonti-konti hanggang sa dumami ng dumami. Na-propagate namin, na parami namin, pero laging nauubos kahit pagano kaliit yung mga variegated peace lily. Ubos talaga siya ng ubos sa garden. At the same time, mura din kasi siya eh. And madali siyang paramihin, sa totoo lang. Kaya lang, naaagad pa rin kami. At ito na nga, ang pinaka common or pinaka-laging tanong sa akin kung paano ba magiging variegated yung peace lily. Kasagutan po dyan ay kung halimbawa meron kang yung common na peace lily, hindi siya magiging variegated na ganito. Kasi ito ay ibang variety ng peace lily. Madali ka naman makakabili nito, makakahanap nito kasi mura lamang siya at hindi rin naman siya ganun kahirap hanapin. So ngayon lang medyo siguro kung may mabibili ka, baka medyo maliliit pa ng konti. Yun yung kasagutan doon. At kung halimbawa naman, ito kasing peace lily, sikat na sikat sa atin eh. Although sa ibang lugar, sa ibang bansa, associated siya sa funeral. Kasi ginagawa po siyang pangbigay, hindi naman actually regalo, kundi dinadala siya as flower or halaman para dun sa mga pumupunta sa funeral. Sa ibang bansa ganon. Yun yung nabasa ko. Dito sa atin, hindi naman natin masasabi na peace lily yung go-to plant natin when it comes to that. Kasi di ba yung mga nagbibigay ng mga bulaklak doon, more on parang yung mga Malaysian moms, at saka yung anthurium, yung bulaklak ng anthurium, yun yung nakikita natin more on funeral. Pero sa ibang bansa pala, isa to sa pinaka-popular na dinadala or ibinibigay sa nagpupunta sa funeral. At ngayon kung halimbawa meron na kayong variegated peace lily sa bahay ninyo, ito yung mga wag na wag nyong gagawin sa inyong mga peace lily or sa mga variegated peace lily ninyo kung gusto nyong ma-maintain yung variegation na meron doon sa inyong mga dahon o sa kanilang mga dahon. Kasi nawawala ang variegation nitong peace lily na to at iisa-isahin natin yung mga dahilan kung bakit nagre-revert yung inyong mga peace lily. Una sa lahat, kapag may peace lily ka, wag na wag mo siyang itatabi sa mga ordinary or common mo or dun sa full na green na peace lily. Wag mo siyang itatabi yung sabihin mo magkatabi lang dahil talagang nakakahawa eh, nahahawa sila. Yan ay tried and tested na. Lalo na kung halimbawa, wag na wag nyong gagawin na pagsasamahin yung common na peace lily at saka itong variegated na peace lily. Dahil matatalo at matatalo, yan, subok na yan. Ginawa natin yan dun sa natin, doon sa variegated peace lily na nasa bahay. Kasi kulang siya, kulang yung peace lily variegated. Sinamahan ko ng solid na color green. And kinatagalan, nawawala talaga yung variegation hanggang naging all green yung dahon niya. Yung mga bagong sibol na dahon, hindi na, wala nang kahit na anong puti. Mga old leaves niya, ganun din. Unti-unti nag-fade yung variegation ng kanilang mga dahon, yung pagkaputi. Ito pa namang mga peace lily na to, kapag halimbawa, mas maputi yung kulay ng dahon nila, mas maganda, mas lumulutang yung nila, yung ganda ng mga halamang ito. Kaya yun yung isang iiwasan ninyo. As much as possible, ilayo nyo siyang konti. Kung meron kayong mga halaman na may variegation, doon nyo siya itabi. Unlike ng ibang mga halaman kasi, iba kasi mga variegated na halaman, hindi naman ganun eh. Kahit ilagay mo sila sa spot
na katabi niya ay yung mga hindi variegated na halaman, hindi naman sila nagre-revert Pero itong isang to, yun yung isang malaking factor na napansin ko. Subok na namin yan. And kaya ito, kapag ka nasa labas siya, siya lamang mag-isa. O kaya ang katabi niya, yung mga variegated din na halaman o kaya yung mga variegated din na peace lily. Alawang factor dyan, yung paglalagay nyo sa mga madidilim na lugar. Huwag nyo siyang ilalagay sa madidilim na lugar. Although ang mga peace lily po ay masasabi nating isa sa pinaka-low maintenance na halaman, can thrive anywhere din, katulad din yan ng snake plants. Kahit ilagay mo siya sa shaded, wala siyang problema kasi magta-thrive siya. Kahit ilagay mo siya sa medyo madilim, walang problema kasi okay lang sa kanya. Although sa tingin ko magiging medyo matamlay or bagsak yung dahon, pero hindi ibig sabihin yan is namamatay. At kumbaga parang kulang lang talaga sa liwanag, pero magta-thrive pa din. Pero itong mga ganitong peace lily, wag mo siyang ilalagay sa mga ganon. Dahil unti-unti din talagang mawawala yung variegation niya kapag ganoon yung ginawa nyo. So make sure na siya ay nakalagay sa maliwanag. Gustong-gusto niya ng maliwanag na spot. I can assure you that. Mas makakatulong pati yun para mas lumabas, mas maging maputi yung mga dahon, yung mga susunod niyang dahon, at even yung mga existing niya ng mga dahon. Pero tatandaan ninyo, na hindi rin siya pwedeng ilagay sa direct sunlight dahil sobrang sela naman ito kapag inilagay mo siya sa direct sunlight. Sigurado ko naman din sa inyo na masusunog siya. So as much as possible, morning sunlight, yung pinaka-safe na oras na pwede siyang mabilad ng direct sunlight, yung morning sunlight na hanggang 9 AM. Pero onwards, hindi na po pwede, lalo na kapag hapon na, tapos sabihin mo, kahit pa sabihin mong 4 PM, medyo mainit pa rin kasi talaga, masusunog siya. Una dyan, maninilaw yan, makikita mo na naninilaw hanggang sa mapapansin mo na nasusunog na yung tip ng inyong mga peace lily at pagkatapos magdidire-diretso na siya. Kaya importante na sabihin mo nang ilagay mo siya sa mga lugar na malalapit sa bintana kung nasa loob ng bahay mo. At pagdating dito sa variegated peace lily, kahit bumili lang kayo ng isa na peace lily na maliit, mabilis siyang mag-anak, mabilis siyang kumapal kung ikukumpara natin doon sa mga ordinary na peace lily o yung mga naon ng peace lily natin. Katulad nito, ilang halaman na or ilang puno na to na magkakasama. Kaya sobrang kapal na ng peace lily na to. And yun nga, napakadali niyang napakadali niyang paramihin, napakadali niyang paramihin. Sunod-sunod yung mga babies hanggang sa kumapal sapat na pinaglalagyan nyo. Ito, hindi na namin siya binawasan. Tuloy-tuloy lang siya sa pagkapal dito. E dagdag ko pala, hindi po factor naman yung katulad ng sa Birkins. Yung sa Birkins kasi, habang tumatagal yung niya, 'di ba ang Birkins napakaganda rin ng variegation ng kanyang mga dahon, yung patterns niya. Pero habang tumatanda yung mga dahon niya, unti-unti nagpe-fade yung kulay white at nagiging color green na lamang yung mga dahon niya. So dito sa mga peace lily, hindi naman siya factor yun yung napansin ko. Kahit tumagal or tumanda yung mga dahon ng mga peace lily nyo, kung halimbawa tama yung amount of light na nare-receive niya, tama yung care na naibibigay at hindi siya kasama ng mga green, hindi naman siya basta-basta nawawalan ng kulay, hindi kahit pa tumatanda yung dahon niya. Ang nangyayari lang, pagka matanda yung dahon, yun nga, unti-unti, matutuyo talaga siya. Pero hindi nawawala yung variegation niya kahit tumanda yung mga dahon. At kailangan din maganda or lagi niyong dinidilig yung mga peace lily ninyo, itong mga variegated ones. Dahil hindi naman yung totally nasasabihin mong laging basang-basa yung kanyang lupa. Dahil pagka nangyari yun, magsasuffer naman siya sa root rot. Pero wag niyong hahayaan na matuyuan siya, yung talagang maging totally dry yung soil niya. Dahil kapag nangyari yun, dyan napapangit yung mga dahon. Magdudrop siya, maninilaw siya, at magkakaroon siya ng mga ganitong klase, ganitong factor na natutuyo yung dulo niya. Kung halimbawa, naninilaw, pumapangit, at saka sabihin mong papatay yung mga dahon, pero older leaf lang, yung nasa outside portion ng peace lily, hindi yung nasa gitna, or nasa medyo loob. Yung nasa loob na dahon, normal lamang yun, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Ang masama mo dyan, yung mga bago niyang pasibol, mas una pa siyang pumapangit compare mo dun sa mga older leaf. Yun yung may mga kaso. At saka itong mga peace lily, napakabilis kumapal ng mga ugat nitong mga ito. Kaya mas maganda kung medyo mas malaking paso or medyo malalim ng konti yung paso na paglalagyan nyo. Kasi kung halimbawa, medyo maliit yung paso,
tapos sabihin yung lumalaki yung peace lily ninyo, parating yung time na mapapansin nyo na una, pumapangit na siya, pangalawa, hindi na bumabagal na yung paglaki niya, hindi na rin siya nagkakaroon ng mga panibagong supling or mga babies doon sa palibot niya. Ibig sabihin nun, ay root bound na siya. Ang bilis humaba ng mga ugat nito. And ang gagawin lang natin dyan, syempre, ito, katulad ng pinaglalagyan namin, mas maganda sa mga peace lily, yung medyo mahaba ng konti, medyo mataas yung paso niya. Medyo malaki na rin ang konti, katulad nito. Ayan, kahit pa sabihin mong isa, para at least may space para sumibol yung mga panibagong maliliit na peace lily para kumapal siya ng ganito. Ang isa pang maganda or ang isa pang gusto ko dito sa mga peace lily na to, napakasipag niyang bumulaklak. Minsan hindi pa nagsasabay ang dalawang bulaklak sa iisang puno. Idagdag mo pa dyan na mabilis nga siyang magkaroon ng mga panibagong supling sa palibot niya at yung panibagong supling na yan ay makakapag-provide din ng panibagong bulaklak. Kaya yan, katulad nito, ilang puno na yan. And ito ngayon, so far, isa lang, dalawa, tatlo. Tatlong bulaklak meron siya, pero ito kasi, ayan na, pangit na yung dalawang bulaklak niya. Ito yung pinaka-bago niyang pa-bloom. And I'm sure meron pa dyan sa loob, dito sa atin, sa pinakagitna niyan, na magkakaroon ng panibagong bulaklak. Ayan, hindi lang natin natatanggal pa, pero yun yung isang nakakapagpaganda dito sa mga peace lily na to dahil mas maraming bulaklak, mas masarap i-display, mas masarap tingnan, mas masarap sa mata. Ngayon, saan ba siya nararapat ilagay? Kung halimbawa gusto nyong base naman sa feng shui, yung inyong paglalagyan ng mga peace lily. So, ito yung mga na-research natin, nakita natin. Iba't ibang spot ng bahay natin, iba't ibang location ng bahay natin, sa loob ng bahay natin. Siyempre, iba't iba yung madadala niyang positivity doon sa nakatira sa bahay na yon. So, iisa-isahin natin yan. Kapag ka nakalagay siya sa pinaka-entrance ng bahay mo, so magdadala naman daw siya ng abundance and prosperity. At kung halimbawa naman, gusto mo into fame, doon mo siya ilalagay sa south part ng bahay mo. At kung halimbawa gusto mo naman ay yung lack for money daw, bandang southeast mo naman siya ilalagay. And bandang east naman kapag ka health naman yung pinag-uusapan. And northeast naman kung halimbawang spiritual growth naman yung hinahanap mo. Sa north part naman ng bahay, kung halimbawa career naman yung gusto mong pagtuunan ng pansin. And northwest naman kung para sa mga helpful people. And creativity sa west. And bandang southwest naman yung love at saka marriage. Dapat nating tandaan yung bagay na yan kung gusto nating ma-maximize yung paglalagyan ng mga peace lily natin. Lalo na kung halimbawa naniniwala kayo sa mga ganitong paniniwala. Katulad ng feng shui. At bukod dyan, maganda rin siyang ilagay sa bedroom natin. Kasi katulad din ng mga ibang halaman, napakagandang air purifier nitong mga peace lily. Isa siya sa pinakamagandang air purifier. Ayon na rin yan sa NASA. Kaya kung halimbawa may mga peace lily kayo, ilagay na natin yan sa loob ng kwarto natin. Kung halimbawa may space naman kayo na pwede nating paglagyan ng mga peace lily. At lalo na kung halimbawa perfect naman yung environment ng kwarto ninyo para dun sa peace lily. Siyempre, katulad ng nabanggit ko, lalo na kapag variegated peace lily yung meron kayo. Kung halimbawa ilalagay mo siya sa madilim na kwarto, hindi rin magiging maganda dahil maaaring pumangit yung mga peace lily ninyo. Maaaring mawala yung mga variegation na meron. Pero kung maliwanag naman, maaliwalas naman yung kwarto ninyo. Unlike naman ang mga ibang halaman, hindi naman siya ganun kaselan. Huwag nyo lamang ilalagay ang peace lily kapag halimbawa mahilig tayong magbukas ng aircon, mahilig tayo sa malamig sa loob ng kwarto natin, lalong-lalo na kapag nabubugahan siya ng hangin ng aircon, tumatama sa kanya yung lamig. Maaaring makatulong yun para pumangit yung inyong mga peace lily. Mas maganda pa rin na ilalagay mo siya doon sa mga part, kunyari sa ilalim ng aircon para hindi tumatama sa kanya yung buga ng aircon. Wala namang problema doon. Kung halimbawa talagang sabihin mo 24/7 or mas madalas bukas yung aircon, hindi rin magiging advisable na maglagay tayo ng mga peace lily dahil isa yun sa mga factor na makaka-apekto sa mga peace lily ninyo at magiging reason kung bakit hindi siya kakapal, hindi siya lalago at papangit yung mga dahon niya. O tulad nito, ayan, hindi talaga natin muna tinanggal yung mga pangit na dahon ng ating mga peace lily. Ito, katulad yan. Pagka naman ganito na, ayan, bulaklak yan pwede mo nang tanggalin yan at huwag mo nang hayaang matuyo. Ayan Kaya lang, kapag kasi tuyo siya, mas madali siyang tanggalin at saka diretso siya. Kung baga makukuha mo, mahihigit mo yung hanggang pinakailalim. Kaya hindi halata
na may pinutol or tinanggal kang bulaklak. Kaya lang, eyesore na rin kasi kapag ganyan na katulad nitong isang ito. Ayan. Medyo madilaw na siya pero sabihin na nating okay pa naman kahit ano, matibay pa kasi yan eh. Ito yung paglalagyan niya, di ba? So, pag ginupit mo yan, isasagad mo hanggang dito para hindi naman siya halata na may ginupit ka dyan. Kung halimbawa, papatay na or makikita mo naman, dilaw na kung ikukumpara natin dito sa isang to. Ano na rin siya eh, parang umaagaw na lang siya ng nutrients at saka energy na maaaring i-focus pa nung halaman doon o nung mismong halaman doon sa ibang dahon niya para mas mapakapal at mapalago. So, pwede na nating tanggalin. So, gupitin na rin natin tong isang to. Ayan. Make sure lamang na maisasagad natin. Para hindi obvious. Pagka naman ganitong kakapal kasi yung mga peace lily ninyo, ano na yan, hindi na halata na mayroon kang tinanggal. At saka ito yung sinasabi ko sa inyo, katulad yan, hindi natin ka talaga totally tinanggal. Ito, bulaklak din yan, no? Minsan, hindi na talaga notice eh. Kita nyo kung gaano kabilis tanggalin, gaano kadaling tanggalin. Siyempre, ito yung tuyo na yan eh. Tapos, ito yung mga dahon. As you can see, ayan, itong dalawang to, ayan, yung dahon na yan, outer portion siya. 'Di ba? Etong dalawang to. Nasa outer part siya ng pinakapuno. Ayun yung puno niya, oh. Tapos ito yung dahon. So hihigitin mo lang 'yan. Putol na 'yan. Pagka ganyan na yung outer part, yung naninilaw na pumapangit na dahon, walang problema. Wag lang doon sa pinakagitna. Kunyari ito, yan, dyan sa portion na yan. Dapat kung halimbawa may papangit dyan na dahon, eto. Dahil ito yung isa sa pinakamatanda at pinakamatagal niyang dahon. At kung titingnan ninyo, ayan, ito. Isa sa pinaka-older leaf ito, tsaka ito. Pero, hindi nawawala yung variegation niya kahit pa sabihin mong nagmamature at tumatanda yung mga yung mga dahon niya. So, ayun pa yung ilan. So, ganun lang. Tanggal lang. Yan lang ang pinaka-maintenance nito eh. Kapag natanggal nyo yung mga ganyan, ano na yan, okay na siya. Katulad nitong isang to, ito pa, papakita natin. Isa na rin siya sa pinaka-luma na dahon. Pinaka-outer part, ayan oh, yung dahon na to. Kaya mapapansin nyo, pumapangit na rin siya. Dahil na rin sa sobrang dami ng dahonan itong peace lily na to. Kaya yung mga older leaf talagang pumapangit na. Pero andun pa rin yung variegation niya. Hindi siya nawawala. And, eto naman ang mangyayari. Ganito yung magiging example. Yan. Ganito naman ang mangyayari kapag underwater yung inyong, underwatered yung inyong mga peace lily. Masusunog or hindi aabot. Lalo na kapag ganito ng kakapal ha. Ganitong kakapal yung peace lily ninyo, mas maraming tubig yung kinakailangan nila para lahat ng dahon niya ay masuplayan niya ng tubig. Kaya kapag kulang at hindi enough yung water, maaaring magkaganito yung mga dahon ng mga peace lily nyo. Isang isang indication. Kulang sa dilig o kaya naman ay too much sunlight, direct sunlight yung nare-receive niya. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At kung meron kayong mga videos or vlogs and suggestions na gusto nyong ipa-vlog sa akin, kung anong klase ng halaman, comment nyo lamang po para po mabasa namin at magawa namin ng vlog. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.